Kumusta ka? Para sa ating pagsusuri ngayon, meron tayong isang malaki at mabigat na tanong na hinimay mula sa mga material na ibinigay mo. Ang tanong, kailan nga ba talaga magaganap ang Third World War? Isang napakalaking tanong. Oo. At ang mga source mo, para siyang isang detective novel tungkol sa hinaharap. May malaking pangyayari na tila nakaamba ang WW3. Ang tanong, paano at kailan eksakto? May dalawang pangunahing teorya dyan, di ba? At yun ang bubusisi natin. Tama. At mahalagang linawin lang natin sa simula pa lang. Ang mga tatalakayin natin dito, hindi ito sarili nating hula. Hindi prediksyon. Hindi. Ito ay mga pananaw na base lang talaga sa interpretasyon ng mga banal na kasulatan, partikular sa Ezekiel at Revelation, ayon sa mga dokumentong binigay mo. Ang trabaho natin dito, ilahad lang yung mga ideyang yon ng malinaw, walang kinikilingan, para masuri mo yung logic sa likod ng bawat isa. Sige, simulan na nating himayin. Para maitakda yung entablado, nagsimula yung source mo sa isang paghahambing sa kasaysayan. Para bang isang lumang kaso na nagbibigay ng clue, pinag-uusapan dito yung pag-atake ng Babylon sa sinaunang South Judah. Eksakto. At ang detalyeng binibigyang diin niyang source mo, hindi ito isang beses lang nangyari. Ah, hindi pala biglaan. Hindi. 3 beses inatake ng Babylon ang South Judah. Sa una at pangalawa, parang kumuha lang sila ng mga bihag at yaman. Babala. Pero yung pangatlo? Yun na yung final. Yun na yun. Sa pangatlong pagsalakay, doon na tuluyang winasak ang Jerusalem at yung templo. Itong pattern na to, 2 babala na sinundan ng tuluyang pagkawasak, ito yung tinitingnan bilang isang yepyo. Isang foreshadowing. So, sinasabi ng source mo na itong historical event na to, parang template. Isang blueprint para sa isang mas malaking pangyayari sa hinaharap. Ganun na nga. Ang argumento kasi, parang ganito, kung paano ang South Judah ay bumagsak dahil sa pagtalikod nito sa Diyos. Dahil sa kasalanan nila. Oo, ang simbahan din daw sa mga huling araw, tatalikod din at magiging dakilang Babylon. Okay, pero linawin natin, yung Babylon dito, hindi literal na syudad, di ba? Simbolo lang. Simbolo lang, isang sistema ng pananampalataya na sa tingin ng source mo, lumayo na sa original nitong turo. Naging korapto, kumbaga, makamundo. At dito na kumukonekta yung mga World War. Paano ipinasok ng source mo ang WW1 at WW2 dito? Dito nagiging malinaw yung pattern. Ayon sa interpretasyong ito, yung First at Second World War, yun daw yung 2 malaking tabak na ginamit bilang paghatol. Parang yung unang 2 pag-atake ng Babylon? Sakto, mga malalaking babala na nagdulot ng matinding pinsala. Kaya ang konklusyon ng source mo, hindi pa tapos ang paghatol. May darating pang isang pangatlong malaking tabak. At yun na ang Third World War. Iyon na nga. Ito na raw yung pangatlong pag-atake na magdudulot ng tuluyang pagbabago. Okay, so may historical pattern? At may isa pang clue, di ba? Mula sa aklat ni Ezekiel tungkol sa kung saan magsisimula itong paghatol na to. Oh, At ito, isang mahalagang detalye. Binabanggit ng source mo yung Ezekiel chapter 9. May utos doon na markahan daw yung noon ng mga taong tunay na nananangis. yung mga nalulungkot dahil sa kasamaan. Tama, sila lang daw ang maliligtas. At heto yung twist. Malinaw na sinabi na ang paghatol magsisimula mismo sa bahay ng Diyos. Sa loob mismo ng simbahan, hindi sa labas. Mismo, sa komunidad ng mga mananampalataya bago pa man hatulan yung buong mundo. Sinasabi nito na yung pananagutan nagsisimula muna sa loob. Malinaw. So, may historical template. May 2 digmaan bilang babala at isang propesya na sa loob magsisimula. Ngayon, dumako na tayo sa 2 teorya kung kailan eksakto magsisimula yung WW3. Unahin natin yung unang pananaw. Sa pagbukas daw ng ikalawang selyo. Tama. Nakabase ito sa Revelation chapter 6. Sa pagbukas ng ikalawang selyo, lumabas yung pulang kabayo. At yung sakay nito, binigyan ng kapangyarihan na alisin ang kapayapaan sa lupa. At binigyan ng malaking tabak. At para sa mga naniniwala sa interpretasyong ito, walang duda. Yung malaking tabak na yan na yung malawakang digmaan.
Hindi lang simpleng labanan. Pandaigdigang hidwaan. Ito na yung Third World War. So sa pananaw na to, ang WW3 ang pinakaunang malaking kaganapan. Para siyang catalyst. Oo, yung unang domino piece na babagsak. At magsisimula ng lahat ng kaguluhan. Eksakto. Kung iisipin mo, yung ikalawang selyo, yung digmaan, yan yung unang malaking sintomas. Pero hindi dyan nagtatapos. May kasunod pa. Oo, susundan agad ng mga komplikasyon. Yung ikatlong selyo, yung itim na kabayo, magdadala ng matinding taggutom. Tapos yung ikaapat na selyo, kamatayan at salot. Ang pinagsamang epekto ng tatlong yan, digmaan, gutom at sakit, magreresulta sa pagkamatay ng ikaapat na bahagi, 1/4 ng buong populasyon ng mundo. Grabe. Grabe yung bilang na yan, nakakalula. Pero may isang detalye dito na madalas pagtalunan. Yung tungkol sa 200 milyong hukbong mga ngabayo. Binabanggit yan sa bandang huli sa ika-6 na trompeta. Paano yan ipinapaliwanag sa unang pananaw na to? Magandang tanong yan. Dito kasi talaga nagkakaiba yung dalawang teorya. Sa unang pananaw na to, yung 200 milyong hukbo, hindi sila ang magsisimula ng WWW3. Hindi sila. Hindi. Sa halip, sila ang magiging puwersa na tatapos dito. Sila yung pang-peacekeeping force, kumbaga. Parang ganun. Isipin mo, mundong wasak na wasak na. Pagod na ang lahat sa labanan. Tapos, darating itong napakalaking hukbong ito. Sila ang magpapatigil sa gulo. At sila ang magtatatag ng pamumuno ng isang pandaigdigang gobyerno. Ito yung tinatahog ng source mo na beast o halimaw. Teka, linawin lang natin. Yung beast, hindi ito literal na halimaw. Tama, simbolo lang ito. Oo, napakahalagang linawin yan. Hindi ito monster na may pangil. Sa lingwahe ng Revelation, ang beast ay simbolo para sa isang makapangyarihan, mapagkontrol. Walang Diyos na sistema? Tama, isang global government na may sariling leader. At yung 200 milyong hukbo, sa pananaw na ito, sila yung enforcer ng bagong kaayusan to. Sila yung magpapanatili ng kapayapaan. Okay, so yan ang unang teorya. Ang digmaan ang catalyst, mangyayari ng maaga. Tapos yung hukbo, sila ang tatapos. Pero yung pananaw na yan, nag-iiwan ng malaking tanong, di ba? Kung yung big one, nasa ikalawang selyo na, ano pa yung parang mas malaki pa sa ika-6 na trompepa? Dito na ngayon pumapasok yung pangalawang teorya. At parang binabaliktad nito yung buong timeline. Tama ka dyan. Ang pangalawang pananaw, nag-aalok ng ibang pagkakasunod-sunod. Sinasami dito na ang WW3 ay hindi sa simula. Nasa gitna. Malapit sa gitna ng mga kaganapan, partikular sa pagtunog ng ika-6 na trompeta sa Revelation, chapter 9. Ibang-iba yung focus, hindi na yung pulang kabayo. Ano na ang sentro ngayon? Fretes. At kapag pinakawalan daw sila, anong mangyayari? Ayon sa Revelation 9, kapag pinakawalan sila, pamumunuan nila yung isang hukbo ng 200 milyon. Yung parehong bilang, Pero iba yung misyon. ibang-iba. Ang utos sa kanila, patayin ang ikatlong bahagi, 1/3 ng natitirang sangkatauhan. Itong kaganapang ito mismo. Itong malawakang pagpatay. Ito na ang itinuturing ng pangalawang pananaw bilang ang tunay na Third World War. Teka, medyo nalilito ako. Sa unang pananaw, yung 200 milyong hukbo, sila ang tagapagtigil ng gera. Sa pangalawang pananaw, sila naman mismo ang bumubuo ng WWI. Paanong nangyaring parehong bilang pero magkaiba yung papel? Anong paliwanag dyan? Ito talaga yung pinakasentro ng debate. Sa pangalawang pananaw, ang digmaan ay hindi na labanan sa pagitan ng mga bansa. Hindi na agawan ng teritoryo? Hindi na. Ito ay isang parang nakaorkestrang paglipol. Isang napakalaking hukbo na may iisang misyong. Pumatay. Kaya hindi sila tagapagtitigil ng gulo. Sila mismo ang gulo. Isang malaking purge. Ganun nga. Para magbawas ulit sa populasyon ng mundo. At may binanggit pa tungkol sa ilog Euphrates. May talakayan kung literal ba yan o simbolikal. Oo. Kasi kung ituturing na literal yung ilog Euphrates, posibleng magsimula ang digmaan sa rehiyon ng Turkey, Syria at Iraq. Kung saan dumadaloy yung ilog. At ang mas kapansin-pansin pa,
Ito rin yung eksaktong lokasyon ng sinaunang Babylon. Kaya bumabalik tayo doon sa historical pattern. Parang kung saan nagsimula, doon din magtatapos? Parang ganun. Kung saan nagsimula yung simbolikong Babylon, doon din sisiklab yung huling malaking gulo. Kung ganon, ito ang tanong. Kung ang WW3 ay sa ika-6 na trumpeta pa, ano pala yung digmaan sa ikalawang selyo? Ano na lang ang papel nun? Magandang follow-up yan. Ayon sa pangalawang pananaw, yung mga digmaan sa ikalawang selyo, mga paunang labanan pa lang yon. Mga preliminary rounds, kumbaga. Eksakto. Mga regional conflict, civil war, mga proxy war. Kasama na yung taggutom at yung pagkawasak ng kalikasan sa unang 4 na trompeta. Lahat ng yan lilikha ng perpektong kondisyon. Isang mundong wasak, nagugutom at desperado. So parang pampalambot. Hihinaan mo na ang mundo bago ibigay yung final blow. Ganyan ang logic nito. At kapag bagsak na ang mundo, doon natutunog ang ika-6 na trompeta at magsisimula ang tunay na WW3. At ito naman ayon sa kanila ang magiging daan para sa Babylon Whore na sakay ng beast para kontrolin ang buong mundo. Okay, so ang Babylon Whore ay isang global religious system, tapos yung beast ay yung global political system. Magkaalyansa sila. Magkaalyansa. Okay, klaro na. Ang isa, ang digmaan ay catalyst, ang pangalawa, culmination. May binanggit ding pangatlong pananaw, di ba? Pero mabilis lang. Oo, pero malinaw na sinabi ng may akda na hindi niya ito sinusuportahan kaya hindi na natin kailangang palalimin pa. Sige. So sa huli, ano man ang timing, ikalawang selyo man o ika-6 na trompeta, ang konklusyon ng source mo, isa lang. Tiyak na magaganap. Tiyak na magaganap ang Third World War. At hindi lang to basta digmaan, isa itong calculated event, isang mekanismo para sa isang ganap na pagbabago ng kapangyarihan. At yung kalalabasan, nakakagimbal. Isipin mo yung sequence. Una, mamamatay ang sangkapat, 1/4, ng mundo dahil sa mga selyo. Pagkatapos nun, masusundan pa ng pagkamatay ng 1/4, 1/3 na mga natitira. Nakakalula talaga yung mga numerong yan. It's almost impossible to imagine. Pero ayon sa source mo, ang punto ay hindi lang para manakot. Para ipakita yung scale. Para ilarawan ang napakalaking sukat ng global reset na sinasabi nila. Isang transformasyong na isinilang mula sa isang matinding trahedya. At pagkatapos ng lahat ng yan, doon pa lang babangon ang isang pandaigdigang gobyerno. At ang ipapangako nito, kapayapaan. Isang pansamantalang kapayapaan na itinatag mula sa mga abo at dugo ng digmaan. At dito na tayo papasok sa pinaka-critical na yugto sa timeline na to. Oo, kapag naipatupad na ang pandaigdigang kapayapaang ito, kapag nagkakaisa na ang mga bansa, doon na magsisimula ang malawakang pag-usig. Sa mga santo o sa bayan ng Diyos. Tama. Sinasabi ng source na tatagal ito ng 42 buwan, 3 taon at kalahati. Ito na yung panahon kung saan ang buong makinerya ng global government magkakaisa para usigin ang isang partikular na grupo. Wow! So yung kapayapaan na inaasam ng lahat, yung world peace, yun pala mismo ang magiging trigger para sa pinakamatinding pag-uusig. That's a huge twist! Ito ang isa sa mga sentral na argumento ng material mo. Ang kapayapaan para sa mundo ay magiging panahon ng matinding pagsubok para sa kanila. Kasi yung pagkakaisa ng mundo, Mangangailangan ng ganap na pagsunod. eksakto. At yung mga tatanggi, sila yung magiging target. So ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Mula sa kasaysayan ng Babylon hanggang sa mga propesiya ng Revelation, ang mga source mo may isang malinaw na pananaw. Ang digmaan, hindi lang siya trahedya. Isa siyang instrumento. Isang reset button para sa malawakang pagbabago. At kung susundan natin yung logic ng material, ang mas malaking tanong ay, hindi lang kailan mangyayari ang digmaan, kundi ano ang mangyayari pagkatapos nito. Yung konsepto ng kapayapaan na isinilang mula sa trahedya, isang kapayapaan na nangangailangan ng ganap na pagsunod, ay isang bagay na talagang dapat mong pag-isipan. Anong uri ng kapayapaan yon at ano ang tunay na kapalit? At iwan namin sa iyo ang isang huling tanong na pagnilayan. Kung ang digmaan, ayon sa pananaw na ito, ay isang marahas na kasangkapan para baguhin ang mundo,
Ano kaya ang itsura ng mga digmaan na nangyayari na ngayon na hindi gumagamit ng bomba at bala? Information warfare. Economic warfare, cyber warfare. Posible kayang ang mga ito ay tahimik na humuhubog na rin sa ating kinabukasan? Dahan-dahang naghahanda ng entablado para sa isang bagong pandaigdigang kaayusan nang hindi man lang natin ito namamalayan? Hanggang sa susunod nating pagsusuri.